ang nilayo ng Diyos? May layunin ba ang Diyos sa kanyang ginawa? O, tignan po natin, mga minamahal na kapatid, sa atin, bilang tao na nilikha ng Diyos sa sanglibutan, ano ba ang kanyang layunin? Bakit niya tayo ngayon nilikha? Mga kapatid, tignan po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Apostol Timoteo. Dito po, ganito po ang ating mababasa dito sa 2:4 ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ganito po ang nilayo ng Panginoon na kung bakit nilikha niya ang tao, lalo na sa ating kapanahunan. Kapatid, napakaraming mangangaral ngayon na kung saan man mabaling ang iyong paningin, lalo na sa araw na ganito, mga linggo, iba't iba yung mga nakikita nating tao na nakabihis na pumapasok sa mga bahay na dalangin na nila. Di po ba kapatid? Malimit makita natin yan sa araw ng mga linggo kagaya nito. Ngayon, ano ba ang nilayo ng Panginoon? Ganito po ang ating mababasa, nilayo ng Panginoon sa kanyang mga tao na nilikha. Ito po, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. Sabi po ng kapatid na si Apostol Pablo sa kanyang sulat, na nilayo ng Diyos na ang lahat ng mga tao na nilikha ng Diyos, mga ligtas. Wala pong exemption dito. Lahat. Sabi po ni Apostol Pablo, ang nilayo ng Diyos, ang layo ng Diyos sa mga tao na kanyang nilikha, mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yan po ang nilayo ng Panginoon, upang nang sa magkagayoy ang kanyang nilikha na tao hindi po mapunta sa kapahamakan. Hindi po nilikha ng Diyos ang tao upang parusahan, kapatid. Nilikha niya ang tao upang nang sa magkagayoy ang taong ito na kanyang nilikha maglingkod sa kanya. Saan? Sa katotohanan. Makarating po ang tao sa katotohanan. At ang tao pag nakarating sa katotohanan, kalakip po dito ang pagkakaligtas. Di po ba kapatid? Ngayon, dumako tayo dito sa naihandang aral sa umagang ito, kapatid. Ang nilayo ng Diyos, ito po yung pinakaulo. Ang nilayo ng Diyos sa pagkasugo sa Panginoong Hesukristo. Ano nga ba? Bakit nga ba nilayo ng Panginoong Diyos na isugo itong kanyang kaisa-isang anak sa sanglibutan? Ano ba ang nilayo ng Panginoon? Kapatid, basahin po natin ayon dito sa sulat ni Lucas, na kung saan dito po natin mababasa kung ano ba ang nilayo ng Diyos. Bakit isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak? Natilit walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang nilayo ng Panginoon na kung bakit isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Dito sa Lucas 4, kapatid, 4:43. Ganito po ang ating mababasa. 43. Datapwat sinabi niya sa kanila, may pinagsabihan. Sino itong pinagsabihan? Sila. May binabanggit po. No, kapatid? Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ka. Narinig po ninyo ang ating binasa na ayon sa sulat ni Lucas. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na nilayo ng Diyos na siya isugo at maihatid ang magandang balita sa ibang bayan. Kasi nung una, kapatid, may unang bayan na kung saan ito ang kinalugdan ng Panginoong Diyos. Nadilit walang iba, alam nyo yan, ang Israel. Na sa ating kapanahunan, ang pagkakasugo ng ating Panginoong Hesukristo, hika ng banal na kasulatan. Sa sulat ni Apostol Lucas, kapatid, ano ang inyong narinig? Isinugo ang kanyang kaisa-isang anak upang nang sa magkagayoy maihatid ang magandang balita sa ibang bayan na kung saan dito nga kailangang ipangaral. Ibig sabihin, pag ibang bayan,
hindi dating kalakip sa dating bayan. Kapatid, yung dating bayan o sambahayan, natawag po yung mga Israel. Yan ang unang bayan na kung saan nga itong pagkakasugo ng ating Panginoong Jesucristo, nilayo ng Panginoon upang maipangaral ang mabuting balita sa ibang bayan. Kapatid, ngayon, alin ba ang binabanggit niyang ibang bayan na hindi napasama nung una sa unang bayan? Mga Israel. Mga kapatid, ano ang nilayo ng Diyos? Mga kapatid, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan dito sa ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo na magagandang balita sa ibang bayan? Hika, alin ba ang binabanggit na ito? Ayon po kay Apostol Mateo, kapatid, meron po tayong mababasang ganito sa 6:33. Mateo, ulat po ni Apostol Mateo. Ganito po, kapatid, datapot hanapin muna ninyo ang ganyang kaharian. Ano po ang sinasabi dito sa ibang bayan na kung saan naipangaral ang mabubuting balita? Sabi po, hika, isang kaharian ng Diyos na kung saan ang sabi po, unang hanapin ang kaharihan yan at ang kanyang kaluwalhatihan at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Ngayon, tatanungin ko kayo, kapatid. Sabi po ng banal na kasulatan na ayon kay Apostol Mateo, hika, sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, hanapin muna, hika, unang-una ang kaharihan ng Diyos. Nilayon po ng Panginoon yan. Kung bakit isinugo ang kanyang anak na may dala ng magandang balita. Ang dala niya yung magandang balita na kung saan ang dala niyang aral, kaharihan ng Diyos na kung saan ito nga, kapatid, unang-unang hanapin ng tao. Ngayon, kapatid, tatanungin ko kayo, sa pagkakapasok ba ninyo sa iglesia, kapatid, o kaharihan ng Diyos, sino sa inyo ang hinanap ang kaharihan? Sino sa inyo, kapatid? May natatandaan ba kayo na sa pagpasok ninyo sa iglesia, hinanap ninyo ang kaharihan ng Diyos? Sino sa inyo, kapatid? Sabihin ka, unang hanapin ang kanyang kaharihan. May naghanap pa sa inyo, kapatid? Sige nga, kapatid. Kasi yung salitang hanapin, hindi yung ibinigay na sa'yo. Di ba, kapatid? Iba yung ibinigay sa'yo, inabot na. Yung hinanap o hahanapin, may gagawin ka yan. Pwedeng maghirap ka dyan sa kahahanap. O either na pwedeng magtanong ka na kung saan nga itong kaharihan ito na ipinapahanap ng Diyos, kapatid. Kaya ako nabanggit sa inyo yan, mga kapatid. Sino ngayon sa inyo sa pagkakalakip ninyo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sino sa inyo ang nagtanong kung saan ang kaharihan ng Diyos? Sino? Buti pa si kapatid na Marsing, hinanap niya ang kaharihan ng Diyos, ayon sa pinauna niya sa atin, di ba? Maraming pananampalataya siyang pinasok bago niya nasumpungan itong tunay na pananampalataya ng Diyos. Dilit walang iba kundi ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, kapatid, sino sa bawat isa sa inyo ang makapagsasabi sa amin na inyong mga tagaturo na hinanap ninyo ang kaharihan ng Diyos bago kayo napasok dyan? Ikaw, kapatid, hinanap mo ba ang kaharihan ng Diyos? Si kapatid, hindi man niya hinanap, binigay. Pero ang ating binasa, kapatid, unang hanapin ang kaharihan ng Diyos. Sige pa, kapatid, sino pa? Si kapatid na Julie, kapatid, hinanap niyo po ba ang kaharihan ng Diyos kung kaya andito kayo, kapatid? In Tagalog po. Tagalog po, ma'am. Doon na kami, nung bata kami sa Rosario, sa Tipure, kaya kami sa amin, sa nandiyan. Pero nung bata kami, Katoliko kami. Namatay yung nanay ko, ginawa kami ng Tipure, yun na yun. So, hindi ko nahanap mo din. Siguro talagang, I was really lucky na nandyan ako.
So sa Hindi makatuwid, ako naghanap pa ng iba. sa makatuwid po kapatid, walang iniwan dito sa isinagot ng ating kapatid na hindi niya inanap. Ganun eh. Hindi eh. Hindi niya hinanap. Kung hindi bagkus, inilapit mismo ng Panginoon. Okay. So, lahat po siguro Kaya tayo walang ganyan eh. react kami sa'yo eh. Kasi Oo. you are not like that. O, di po ba? Ganyan po ang ano ng ating pinag-aaralan eh. Di po ba kapatid? Ang bawat isa sa atin, halos kalimitan, unang-una nananampalataya mga magulang natin. Hindi po ba? Oo. Kagaya namin, kagaya nila kapatid. Unang-unang pananampalataya dyan eh, yung kanilang mga magulang. Pero while we are there, marami din pumapasok na mga ano sa amin, mga iglesias, mga churches, mga religion. Opo. But still, alam pa rin namin na nararamdaman namin na ito pa rin yun. Ito pa rin. Ibig sabihin po, hindi kagaya ng... Kaya na gano'n. Hindi po kagaya ng naging kasaysayan ni sino ba yung kapatid? Si Wala na si anak, ako na lang. At tagal na sino yan. ba yung naghanap ng kaharian? Sabi Hika, Panginoon Hika, paano ako makakapasok? Ano ang paraan para makapasok ako sa kaarihan ng Diyos? So, siya tinanong niya kung paano. So, sa atin, kaya ko kayo tinanong kanina na kung saan nga ang bawat isa sa atin ipinapahanap ng Panginoon dahil sa kagandaang loob o pagmamahal ng Panginoon, hindi na natin hinanap. Inaabot na, kumbaga, ibinigay na, hindi na kailangan tayong magpagal upang makita at masumpungan natin ang kaharihang yan dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Di po ba, kapatid? Eh ngayon, kung sa panahon natin, gaano ba karami ang top priority na ginagawa ng tao ngayon upang mabuhay? Kadami, kapatid. Eh, naghahanap na. Ha? Aba? Gaano karami ang ginagawa natin upang makapaghanap buhay? Eh ngayon kapatid, kung ipapahintulot ba ng Panginoon, nahahanapin pa natin ang kaharihan ng Diyos, kaya nating hanapin sa dami ng ginagawa natin ngayon kapatid? Hindi. Eh siguro, kung ibabase natin sa mga ginagawa natin sa araw-araw upang maghanap buhay tayo, hindi na natin mabibigyan pansin ang hanapin ng kaharian ng Diyos, di po ba? Oo. Kaya't ang pagmamahal ng Panginoon, hindi na kailangan nating hanapin. Nandyan na, kapatid. Andyan na. Iniaabot na sa atin ng Panginoon. Hindi na kailangan natin pang itong hanapin. Andito na, kapatid. Eh ngayon, kapatid, ang sinasabi po ng banal na kasulatan, hanapin ika. Eh ngayon, nasumpungan na natin sa kanang pagmamahal ng Panginoon. Hindi na niya itinulot na hanapin pa natin ito. Dahil kung hahanapin pa natin ito, kapatid, baka mamamatay na tayo, hindi natin makikita sa dami ng ginagawa natin ngayon upang maghanap buhay. Kaya sa pagmamahal ng Panginoon, ito nga kapatid, isinugo niya ang kanyang anak upang nang sa magkagayoy, siya itong may dala ng mabubuting balita na kung saan dito natin malalaman at masusumpuman ang kaharihan ng Diyos sa dala ng ating Panginoong Hesukristo. Inaano niya eh. Itinubod nga niya eh. Siya nga itong may dala ng magagandang balita. Hindi na kailangan hanapin pa kung saan-saan. Kapatid, maniwala tayo na kung sino ang may dala, wala iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo sa mabubuting balita. Hanapin higa ang kaharihan. Eh ngayon, sino ba itong kaharihan na ito? Na sa ating nakikita, napakaraming kaarihan. O sa ibang salita, napakaraming pananampalataya ngayon. Kapatid, napakarami. Na kung ikukumpara natin ang ating bilang, wala pa tayo sa kalimpinan. Kagaya ng nangyari kahapon dyan sa may parting Nueva Ecija, ayon sa balita, ilan silang nagbigay ng relief? 4 million. Kinukuha nila ang top record. 4 million na nagbigay ng relief sa mga tao sa Nueva Ecija, kapatid. Ngayon, kapatid, alin ba itong kaharihan na ipinapahanap ng Panginoon? Na mismo ang ating Panginoong Hesukristo ang may dala ng mabuti.